thank you, Abba Father. We thank you, Jesus, and we thank you, Holy Spirit, for dwelling in this sanctuary this morning. Salamat sa napakatindi niyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, O Diyos, malaya kayong kumikilos, Panginoon. Malaya kayong gumagawa sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, pagpasok pa lamang namin sa lugar na ito, ramdam na namin ang pagkilos ng iyong presensya. Ramdam na namin ang open heavens in this place. And Lord, right now, sama-sama po kaming nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Lord, we ask that you cleanse us by your blood. At hayaan niyo po na ngayong araw na ito, kayo po'y aming masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, we entrust to you this morning. Lord, let your word be spread out like a wildfire today, na ang bawat salitang maririnig ng bawat isa ay magkakaroon ng matinding impact sa amin. And Lord, hindi lamang kami mai-inform today, we will be transformed by your glory and from glory to glory. Lord, we ask that you also bless all the Sunday services of JA1 churches worldwide. And we also ask, oh God, that today we will not only be happy, but we will leave this place victorious. We will not leave this place empty-handed, but we will leave this place full of your presence and full of your super abundant blessings. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise be to God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan po natin si Jesus, our miracle-working God. Ang ating pong kultura, sabay-sabay po nating i-declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, and I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay na may gagawin sa ating kalagitnaan ngayong araw na ito. Amen. Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin ay nandun pa rin po sa ating mga kapatiran sa USA, and I believe they are now in New York, and they went to Connecticut last time, and I think pupunta rin po sila sa Seattle. I'm not sure if they are already there. Pero isama po natin sila sa ating panalangin ng kaligtasan nila, ang kalakasan at ang patuloy na katagumpayan po ng ating mga gawain doon. Praise be to God. At ang ating po mga kasama sa online, binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang umaga. Kayo po ay super abundantly blessed. Praise be to God. Magandang umaga po. Ayos galaang kayo. Amen. Sabihan mo muna yung katabi. Sabihin mo ikaw ay blessed na blessed. Dahil ikaw ay katabi ko. Amen. So ang atin pong topic for today, continuation po nung atin pong part 1 na naging topic last 2 Sundays. Ang title po is Victory is Yours, Part 2. Amen. Yung number 1 po nating puntos nung nakaraan, kung naaalala nyo pa, remember that victory is your identity. Or believe that victory is your identity. Ikaw ay si tagumpay. Sabihin mo sa kaliwat kanan, ikaw si tagumpay. Amen. Pangalawa, number 2, let's start. Don't let Satan disarm you. Kung gusto mong matanggap talaga ng buong buo, malakaran ng tuloy-tuloy ang katagumpayan, don't let Satan disarm you. Napapansin po ninyo kapag ang pulis po ay nagre-raid,
Meron silang huhulihin. Anong kanilang unang sinasabi? Anong unang sinasabi ng mga pulis? Hold up to. Ba hindi. Ang sasabihin ng pulis, taas ang kamay. Walang gagalaw. Ibaba muna ang mga hawak at itaas ang mga kamay. Mahalaga kasing mawala ang baril o kung anumang gamit ng kaaway para siya ay mayroong disadvantage. Kaya si Satan, ang gusto niyang gawin sa Kristiyano ay ilagay sa disadvantage. Sa paanong paraan? Ay di ipahuhubad niya ang suot-suot nitong baluti at ang gamit nitong weapon of warfare. Ang gusto ng kaaway, hindi mo rin maisipang isuot ang full armor of God at hindi mo magamit ito sa araw-araw. Gusto kong sabihin sa inyo, meron pong dalawang dimension tayong ginagalawan. Ang unang dimension is the physical dimension, which is this. Dimension, yan yung nakikita natin. Tayo ay nagkakaroon ng magandang nag-aasawa, nagkakaanak, nagkakapamilya. Ito po yun. Pamilya, ito po yun. Physical dimension. But there is another dimension that is unseen by our naked eye, and that is the spiritual dimension. And that spiritual dimension is the place where the enemy can affect you. Sa paanong paraan? Hindi kanya kayang saktan physically, but spiritually, pwede kanyang impluensyahan. Pwede kanyang kargahan, ika nga. At hindi mo yun namamalayan. Kaya po ngayong umaga, isipin po natin lagi, we are always in war. Okay? Lagi tayong may labanan. At wag na wag niyong hahayaan na kapag may labanan, uhubadin ninyo ang inyong panlaban. Aalisin ninyo at ibababa ang inyong mga weapons of warfare. Kapag nangyari yon, ang kaaway ay madaling mananakaw ang iyong tagumpay. So ano po ba, Pastor, yung dapat naming isuot? Siyempre, sinabi po yan sa book of Ephesians chapter 6. Ang isusuot daw natin ay yung full armor of God. Amen? Sino nakahandang magsuot ngayon ng full armor? Una muna is the helmet of salvation. Hawakan ng helmet. At isuot. Amen. Bakit may helmet of salvation? Because the battle is in the mind. At pag nagsimula kang talunan sa isipan, talo ka na agad sa salita, talo ka na sa gawa, talo ang buhay ng isang tao. Kaya mahalagang may suot kang helmet of salvation. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mong ano man ang sitwasyon, ililigtas ka ng Diyos. Amen? At ang tinanggap mong kaligtasan ay hindi lamang kaligtasan ng iyong kaluluwa, kundi pati kaligtasan ng iyong isipan. At praise God, pati bulsa mo iniligtas ng Diyos. Sino dito ang kanyang bulsa ay ligtas na? Ligtas saan? Ligtas sa utang. Ligtas sa sumpa. Gusto mo kang pagbunot mo ng iyong laman ng iyong bulsa, ang hindi mo, kalimitan ng iba'y nabubunot ay yung mga panahi, mga yamot-mot ng papel. Gusto mo kapag bunot mong ganyan, kulay blue agad. Amen? At merong agila. Amen ba? Ang tawag doon, ligtas ang iyong bulsa. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Kuha. Nasaan ang breastplate? Isuot ngayon. Shown. Amen? Sinusuot nyo ka? Isuot nyo ha. Gesture yan na ikaw ay nagsusuot ng weapons of warfare and the full armor. The breastplate of righteousness is there to teach us to always say no to ungodliness. Bakit? Ang palaso ng kaaway, gusto niyang tirahin ang iyong puso. Gusto kanyang dayain sa pamamagitan ng iyong puso. Tuturuan ka ng kaaway na, ayos lang yan. Wala, konti lang naman. Titikim ka lang. Hindi mo pansin, kala mo tumikim ka lang, yung pala, nilaklak mo na. At kailangan maprotektahan ka dito sa puso mo kasi ang pantira ng kaaway ay sa harap at sa likod. Yung breastplate of righteousness, yan po ay meron sa harap at meron din pong suot sa likod. Kaya harap at likod ay protected ka sa anumang tukso at palaso ng kaaway. Amen? Pangatlo, the belt of truth.
Suotin natin ang belt of truth. Sabay-sabay. Go. Yan. Ano yung belt of truth? Ang belt po ang nag-hold together sa buong armor. Kung wala kang belt, maglalaglagan po yung yung suot mong breastplate at yung hawak mong shield, maglalaglagan ho yan. Bakit? The truth of the Word of God is the one that holds together. Siyang nag-ahawak ng ng lahat ng meron sa ating buhay. Kaya kung ano man ang diagnosis sa iyo ng doktor, huwag kang matakot. Kasi, bakit? Ang sabi ng Panginoon, tinapos niya na sa cross of Calvary ang sakit mo. Ayun ay pangako niya at yun ay katotohanan. Hindi po yun kathang isip. Kaya bawat maririnig mong salita ng Diyos, panghahawakan mo upang upang kahit may dumating na mga tira ng kaaway, hindi ka matatanggalan ng pandigmang suot o armor. Amen ba? Kagabi nga lang po ako may pinag-pray. Ay meron po siyang nararamdaman sa kanya pong bandang leeg. At ang sabi sa kanya, baka tanggalan na po siya. Okay? Hindi naman ng leeg. May tatanggalin doon sa loob, nakakalungkot ho yun. Nung maipag-pray ko po, may nag-react. At ang nandun lamang pala, sabi ng doktor, kailangan na talagang tanggalin, wala nang pag-asa. Meron lamang pala po doong nakakargang espiritu. At praise God, nung mapalaya yung espiritu, hallelujah, I know and I believe, instant healing ang kanyang tinanggap. Kasi yung espiritu nakatira doon sa leeg. Kaya pala may mga nakalagay na kung ano-ano, ay nandoon po yung spirit. Kaya kung hindi na kayang ipaliwanag, lagi ho yung nagpapacheck up at ang sabi, wala namang findings. Normal lahat. Ang hormones, normal. Normal po lahat. Kaya lang meron pa rin. Ba't ganon? Ibig sabihin, spiritual. Kaya tayo nabubuhay in the physical and the spiritual. Sa ayaw mo sa hindi, ikaw ay spiritual. You are a spiritual being inside a human body. Okay? So, hindi ikaw yan, yung nakikita ko ngayon. Bagamat ang gaganda nyo at ang gagwapo nyo, ang tunay na kayo ay yung inyong kaloob, nasa kalooban nyo. Yung kaluluwa nyo na hindi namamatay. Amen ba? Kaya pag sinabi sa yung ng mga tao, sinabi sa iyo na hindi ka na aangat sa buhay, hindi ka na papagpalain, huwag kang maniwala kasi sabi ng Diyos, kalooban niyang ikay pagyamanin, pagpalain, bigyan ng magandang buhay, hindi saktan, kundi bigyan ng magandang kinabukasan. That's the belt of truth. Number 4, the gospel shoes of peace. Isuot po natin ang ating sapatos. Amen. Aanhin niyo po yan. Kaya po sapatos kasi yan ang ginagamit nating panghayo. Na kahit saan ka pumunta, you are praying and declaring that yung matungtungan mong lugar ay kine-claim mo na kay Jesus. Kaya yung bahay nyo, di ba lagi kayong nakatungtong sa bahay nyo? Amen ba? Pagtungtong nyo sa bahay nyo, hindi nyo alam, kino-conquer nyo na yung bahay nyo for Jesus. Kaya yung mga kamag-anak mo na nakatira doon sa loob ng bahay nyo, na wala pang relasyon sa Diyos, maniwala kayo, maliligtas ang mga yan. Bakit? Suot mo lagi ang gospel shoes of peace. Pag upo mo sa jeep, nagdedeklara ka ng maliligtas ang mga taong yan. Pagpunta mo sa school, pagpunta mo sa trabaho, suot mo lagi ang gospel shoes of peace. Ang dala mo ay kapayapaang galing sa salita ng Diyos. Number 5, the shield of faith. Bitbitin po natin ngayon ang shield of faith. Ganyan. Okay? Hindi ka manununtok ha. Nakaganyan. Bakit po? Ay malaki po yan. Mula taas hanggang ibaba, yung kita lang po ay mata hanggang ilalim. Hindi ho ganito. Kasi pag ganito, parang ang liit lang. Parang yung daladalang lang ni Captain America. Pero ang sayo, ang shield of faith mo ay hanggang ibaba. Bakit? Pananggalang mo laban sa mga kumukontra sa pananampalataya mo. Yung sinabi ko kanina, sabi hindi ka nagagaling pero ang totoo may pananampalataya kang gagaling ka.
Sabi nung iba, nako, hindi ka uunlad, ikaw naman hindi nakapag-aral, ikaw naman kulang sa experience. Ganyan mo lang ang shield of faith mo, huwag mong ibababa. Sinasabi mo, hindi ako naniniwala, alam ko sa sarili ko, I am super abundantly blessed. Amen? Kaya that's the shield of faith. And the last but not the least is the sword of the Spirit. Kuha. Yan. Okay. Parang iilan ang may sword of the Spirit. Yan. Praise God. The sword of the Spirit is the one na ginagamit mo para ano? On the offensive. Hindi ka lang laging depensa. Ikaw ay meron ding opensa. Ginagamit mo yan upang ano? Wasakin ang gawa at plano ng kaaway sa iyong buhay. Kaya kapag ikaw ay merong mga pinagdadaanan, iwas-iwas mo ang sword of the Spirit mo. That is the power of God. That's the power of His promise. Every time na winawas-iwas mo, winawas ako ang anumang gawa ng kaaway sa buhay ko, winawas ako ang sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus, ikay luluhod at wala kang pwedeng magawa sa buhay ko. Amen? Pag lumapit sa iyo yung boss mo, winawas ako ang anumang masasamang salita na naririnig ko sa iyo. Gagamitin mo lamang yon in the Spirit, ha? Baka yung asawa mo, pag nakita mo na paparating at walang dalang andoks, wala kang dalang andoks. Amen? Use the full armor of God, the sword of the Spirit. Huwag kang papayag na madisarmahan. Si Jesus po ay tinry na disarmahan ni Satanas. Nung siya po ay nag-ayuno for the 40 days and 40 nights. At gusto ni Satan na sa gitna ng vulnerability ng emosyon ni Jesus ay i-take advantage na yon. Pero hindi po bumigay si Lord. Umalis si Satanas. Meron sa Bible na nadisarmahan si David. Bakit? Ay sa panahon ng labanan ay nagpahinga doon sa kanyang palasyo. Tinanggal ang kanyang mga suot na panglaban. At nag-ikot-ikot doon sa kanyang bubungan. Ayun, bigla siyang nasingitan ng kaaway, nakapanood siya ng naliligo. At doon na nag-umpisa ang kasalanan sa kanya at sa kanyang next generation. Kaya kapatid, huwag kang padadaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang padadaya. Magbabantay ka lagi. Amen ba? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Pangatlo po natin, see your situation or see every situation through the eyes of a lion. Si Satan po, alam niya yung identity niya, na siya po ay talunan na. Alam niya yon. Pero kahit ganun, hindi siya tumitigil na manira, magwasak at magnakaw. Kaya gusto niyang i-impart sa tao ang kanyang identity. Ang identity ni Satan ay loser and defeated foe. Okay? Gusto niyang i-impart yon sa atin. So now, mahalaga na magbantay ka dahil alam mo na hindi ka loser. Amen ba? Si Lord, ina-identify niya ang kanyang sarili sa isang leon. Siya po yung tinatawag na Lion of Judah. Bakit kaya? Kasi iba po ang paningin ng leon. Alam niyo ho ba yon? Na ang leon po ay iba ang paningin kaysa sa tao. Bakit kaya tinawag na King of the Jungle ang leon? Hindi naman siya ang pinakamalakas. Hindi rin ho leon ang pinakamalaki. Hindi rin leon ang pinakamabigat. Hindi rin siya ang pinakamatalino. Hindi rin siya ang pinakamabilis. Pero para sa kanya, siya ang hari. Kaya ano nangyayari? Dahil gano'n ang kanyang perspective, nangyayari talaga na nai-intimidate niya ang lahat ng hayop doon sa jungle. Kaya siya ang king of the jungle. Pag ang leon nakakita ng elepante, anong nakikita ng leon? Nakita niya ba yung laki ng elepante? Natakot ba siya doon sa nakakatusok na
tawag doon, sungot o husk ng elepante, doon ba siya natakot? No. Pag nakakita siya ng elepanteng pagkalaki-laki, ang tingin niya doon, pang-ulam ko are. Hello? Kaya maliit, kaya malaki, kaya mabilis, kaya mabagal, as long as nakikita ng leon, ang tingin niya doon, it's lunchtime. Amen gaho. Kaya po mahalaga pala ang makita natin ang bagay-bagay sa perspektibo ng leon. Kaya kumikilos po ang elepante ng ayon sa kanyang nakikita. Hindi nakikita ng elepante, teka muna, mas malaki ari sa akin eh. Baka pag ako'y nahampas na ako'y dead on arrival. Baka pag ako'y nayapakan ng elepante, alam niyo gaho ang elepante, pag yan po yung nangyapak po ng kotse, ay ang kotse ho'y pipi. Yung tawag doon, yung pirat. Kotse yon ay elepante, pag nangyapak po ay sigurado ho, patay na batay at pirat na pirat. Nakita gaho yun ng leon? Hindi. Basta ang tingin niya sa elepante, isa ka lamang sa aking mga tanghalian. Pag tiningnan mo, pag subok mo, ang tingin mo dapat dyan, tanghalian ko lang are. Pagkakasimple na rin sa paningin ko. Pag nakakita ang laki ng utang mo, ang tingin mo dapat doon, kasama are sa aking tanghalian. May ubos are. Hello? Hindi nakikita ng leon ang kanyang limitasyon. Kaya siya ang hari. Because what you see determines how you walk. Kung ano nakikita mo, yan ang magdidikta kung paano ka lalakad. Kaya alam ng leon ang kanyang identity na siya'y winner, na siya ay king. Hindi siya takot sa kahit sino o kahit ano. At lagi siyang sa pasugod. At alam niyang siya'y laging panalo. Kaya siya ang king of the jungle. Pero tingnan naman natin si elepante. Si elepante ho ay mas malaki kay leon. Mas mabigat. At si elepante ho, mas kaya niyang patayin ang leon. Kaysa mas kayang patayin ng leon ang elepante. Pero ano ho ang perspektibo ng elepante? Pagtingin niya sa leon, nako, ako ay pang-ulam na re. Hello? Hello? Pag tiningnan mo ang iyong problema na mas malaki kaysa sa Diyos mo, siguradong talo ka na. Pero pag tiningnan mo ang iyong problema na para kang leon, nakakainin ko lang ang problemang ito. I eat problems for breakfast and lunch every day. Pag yun ang mindset mo, ibig sabihin, ikaw ay isa talagang legit na tagumpay. At ang hinahanting ng leon ang problema. Sabi niya, saan baga may problema dito? At aking wawasakin. Papatayin ko at dahil ako'y king. Kaya kapatid, pag may nadating na problema sa iyo, huwag kang ma-intimidate. Pag merong sinabi na, naku, ay stage 4 cancer na ho yan eh. Wala na ho tayong magagawa diya. Huwag kang ma-intimidate. Tingnan mo na para kang leon. Na pag tinignan mo yan ng talagang manlisik ka doon sa nakita mo. Erehong result ninyo, positive ho kayo. Malignant po, stage 4, carcinoma, bla bla bla. Titigan mo na para kang leon. Gusumutin mo at kainin mo. Hindi naman. Tingnan mo. Picturean mo. Lord, salamat. Dineliver mo na ako sa sakit karamdaman na ito. Pinicturean ko ito kasi alam ko, after a few days, negative na ito. Magiging testimony ko na ito. Ang leon hindi pwedeng intimidate. Na kahit anong problema, kahit gaano kalaki, hindi pwedeng i-intimidate ang leon. Kaya kung nai-intimidate ka pa sa laki ng problema mo, palitan mo ang iyong mata. Gawin mong mata ng isang leon na never nai-intimidate ng kahit gaano kalaking bagyo. Parang si Jesus, pag malakas ang storm, mas mahimbing ang tulog. Kaya ikaw, ako'y naniniwala, bawat JA1 people na naririto, mahihimbing lahat matulog. Amen ka po. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit ganyan yan, hindi yan napupuyat sa problema.
Amen ka po? Bakit? Ba't ka mapupuyat sa problema? Ang Diyos daw ay hindi natutulog. Ibig sabihin, habang natutulog ka, may gumagawa na para sa'yo. Gigising ka na lamang, ayos na. Bakit? May Diyos ka na hindi natutulog. Bakit ka nagpapakapuyat at alam mo yon, yung parang wasak na wasak ang iyong, sira na naman ang araw ko, mayroon na naman akong matinding pinagdadaanan. Pag sa hirap na naman ang exam ko ngayong araw na ito, tingnan mo lamang ang exam mo sa paningin ng isang leon at siguradong mananagumpay ka. Parang nung ako'y nagbo-board exam, wala akong maisagot, pero tiningnan ko na parang mata ng leon, nagliwanag ang mga letra at ako'y nakapasa sa board exam. Amen? What you see determines how you walk. Hindi natutulog ang Diyos, kaya ikaw matulog ka. Magpahinga ka. Huwag mong pakadibdibin. Sadyang kasama lang yan sa story of your victory. Amen ho ba? May nabasa ho ako. An army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. Kahit papalaho, ang kasama ng leon ay puro sheep sa kanyang likuran, kaya niya hong manalo sa kahit anong labanan. Pero kahit maraming lion sa likod, pero yung nasa unahan ay isang sheep, nakaw, patakbuhin ho lahat yun. It doesn't matter the number. Hindi pinag-uusapan na kulang ka na sa budget. Ang pinag-uusapan, gaano kataas ang faith mo. Hindi pinag-uusapan dito kung wala ka ng mapuntahang ospital. Ang usapan dito, gaano katindi ang pagtitiwala mo sa Diyos na iniligtas ka na nga niya sa apoy ng impyerno, mahihirapan pa ba siyang iligtas ka sa sakit mo? You are a lion. Sabihin mo sa katabi mo, you are a lion. Tama ho kayo, pastor. Ang nanay ko ho'y parang leon tuwing umaga. Ay, tanghali na, bangon na. Lugat kayo hanggang ngayon ay nakayup-yup pa diyan. Hindi yun yung pagka-leon, iba yun. Okay? Ang problema po ay hindi yung problema. Kasi sabi ng Bible, wala namang bagong problema na dadating sa tao. Lahat na pagdaanan ng lahat ng tao. Ang problema yung iyong paningin. See through the eyes of the lion. Pag tinignan mo yung katabi mo, ano ang tingin mo sa kanya? Fried chicken? Hindi ka kasi nag-almusal. Ang mata ng leon ay hindi gaya ng mata ng tao. Ito pa ang special sa mata ng leon. Ready na ba kayo? Ang leon o ang tao, para makakita ng maliwanag, kailangan din ay may liwanag. Para makita ko kayo, kailangan buhay ang mga ilaw. Pero oras na patayin natin ang lahat ng ilaw dito, hindi ho tayo magkakakitaan. Tama ho ba? Pero pag leon, ang leon hindi kailangan ng liwanag mula sa labas. Kahit gabi, may sarili siyang liwanag sa loob. Meron siyang night vision. Kaya bagamat gabi na, kaya niya pa rin manghunting at kumain. Every time na siya'y gutom, siguradong hindi siya magugutom kasi kahit na madaling araw natutulog ang lahat, kaya niya pong gumapang at mang-atake ng kahit anumang pwede niyang kainin. Kaya tingnan mo yung katabi mo, hating gabi na, nagbubungkal pa sa rep. Tama? May pagkalayon, Gabing-gabi na, saka pa nakain ng ice cream. Hating gabi, midnights na, kaya tingnan mo naman, abundant blessings. Amen ho ba? Hindi ho nababawasan ang kalidad ng paningin ng leon kahit pagpatayan mo ng ilaw. Actually, mas lalo pang ang tumatalas, nag-a-adjust yung kanyang pupil. Nag-a-adjust. Kita niyo yung pusa. Pag minsan ang pusa, ang kanyang mata, yung itim, parang isang guhit lang na ganon. Ganon din po ang leon. Kayang mag-adjust ng mata nun.
Anong ibig ko sabihin? Hindi mo kailangan ng validation ng maraming tao. Hindi mo kailangan na merong maglagay sa'yo ng liwanag kasi meron kang naka-built-in na liwanag na sa'yo at yun ay si Jesus. Yun ay ang salita ng Diyos na tinanggap mo. Naka-built-in na sa iyong mata na kahit nasa gitna ka ng dilim, hindi mo makikita, pero i-on mo lamang ang liwanag ni Jesus, malinaw mong makikita ang iyong daanan. Ang iba, hindi nila nakikita ang nakikita mo. Bakit? May liwanag ni Jesus sa iyong mata. Kahit patay ang hindi mo kailangan ng liwanag sa paligid. Hindi mo kailangan maintindihan ang nangyayari sa bawat sitwasyon. Bakit? Kasi hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga, may Jesus ka sa iyong kaloob-looban at sa bawat pagtingin mo, ang nakikita mo ay katagumpayan. Kasama yan sa tagumpay. Sadyang may laban para may tagumpay. Sadyang meron akong pagdadaanan para may maikwento ako at may ma-encourage ako na iba na sumama at lumapit kay Kristo. Jesus is your light. John chapter 8, verse 12. Jesus spoke to the Pharisees again, I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Ang light na nasa iyo ay wala sa labas, nasa loob mo. Kaya panatilihin mong meron kang palagi ang pagre-recharge ng liwanag sa iyong kaloob-looban. Hindi yung ibig sabihin, tinanggap mo na si Jesus, okay na. Aba, ay di ka ho yung emergency light po, ay na. Anong nangyayari na? Lolo, ba't din? Kaya kailangan magre-recharge ka. Magbabasa ka ng kanyang salita para mas maliwanagan ka. Kasi sabi ng Bible, your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ibig sabihin, ang liwanag ng Diyos ay nakukuha mo sa lalo pang pagsisik at pagsasearch sa kanyang salita. Hindi instant ho ang liwanag. Oh, tinanggap mo si Jesus, may liwanag ka na. Pero, kailangan mong i-charge ang liwanag na yon. Mabuhay ng may kabanalan. Manalangin araw-araw. A powerful Christian is a prayerful Christian. And a powerless Christian is a prayerless Christian. Meron po tayong modelo ng pagkaleyon, si Abraham. Wala nang kapag-asa, pero iba ang kanyang nakikita. Romans chapter 4 verse 18. Kahit wala nang pag-asa, idineklara ng Biblia, katindi. Dineklara na ng Biblia na si Abraham ay walang pag-asa. Ay di pag dineklara na ng Biblia, ay yun na yun. Wala na talagang pag-asa na maging ama si Abraham. Nanalig pa rin siyang magiging ama siya. That's the key word. Nanalig, nanampalataya, nagtiwala, tiningnan ang sitwasyon sa paningin ng isang leon. Na siya'y magiging ama ng maraming bansa, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya. Magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Hindi siya bumitiw. Ilang taon bago niya na-receive ang pangako? 25 years bago dumating si Isaac. Mula sa pangako hanggang sa fulfillment ng pangako, 25 years. Ilang taong ka na naghihintay? 50 years? Kapatid, habang ikaw ay buhay, leyon ka. At may paningin ka. May liwanag sa loob mo na kahit anong sitwasyon, hindi ka mai-intimidate. Come on, balakbakan natin ng Diyos. Come on. Hallelujah. Magnify Jesus. Ito ang dapat mong tingnan. You need to magnify Jesus in your life and minimize your issues. Paliitin mo ng paliitin ang iyong problema sa pamamagitan ng iyong pagpapalaki sa pagtingin mo at paglapit kay Jesus. The more na lumalapit ka, the more na lumalaki si Jesus sa iyo. At lumiliit ang problema mo. Amen ba? Number 4. The Lord is your banner. The Lord is your banner. Exodus chapter 17 verse 8. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Sabihin nga po natin, Rephidim.
Sige po, may kisabi, Rephidim. Ang Rephidim po ay isang lugar sa gitna ng Egypt at Canaan. Ibig sabihin, yun po ay nasa gitna at yun po ay nasa gitna ng, ng ilang o ng wilderness. Egypt, the place of deliverance or the place of salvation. Canaan is the place of promise and the fulfillment of God's plan. Nandito sa gitna ang Rephidim. At nandoon ang mga Israelita. Nung tiningnan ko po ang salitang Rephidim, ano bang ibig sabihin nito? Rephidim is a place of rest. Isang lugar kung saan pwedeng magpahinga. Nandoon ho ang mga Israelita. At hindi sila handa, na-surprise sila dahil umatake na naman ang kanilang arch-rival country, which is the Amalek or the Amalekites. Hindi sila ready. Kasi akala nila sila yung nagpapahinga. Kapatid, katatapos lang ng problema kasosolve lang nagpapahinga ka na isa ka pa dumating uli na naman ang isa pa Isang hukbo na naman ang dumating. Sino dito yung nakakaranas ng ganun? Nasa gitna ka ng pagre-relax mo, thank you Lord for the answered prayer. Salamat o Diyos. Niligtas mo na naman kami sa pinagdadaanan namin na ito. Hindi ka pa nakakaupo. Maya-maya, meron na namang dumadating. Akala ko kayo ako'y magpapahinga. Ba't meron na naman? Kapatid, hindi pinangako ng Diyos na kapag ikaw ay naging anak niya, ay wala ka ng pagdadaan ng problema. Ang pangako niya lamang, kahit may problema ka, sinasamahan ka niya. At may pabor ka, at may pag-iingat ka, at may salita ng Diyos na iyong pangahawakan. Wala ka makikita sa Bible na kapag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng pagdadaan ng problema. Walang ganon. Laging may pagdadaanan. Kahit sa gitna ng pagpapahinga mo, nakakala mo tapos na ang labanan, may parating pa pala. Our battles happen every day. Sadyang walang pahinga. Minsan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, si Jesus po ay hindi na mahinga nung wala na ang bagyo. Si Jesus po ay saka nakatulog ng mahimbing sa kalagitnaan ng bagyo. Kaya kapatid, uulitin ko, matutulog ka ha. Magpahinga ka. Huwag kang magpapakapuyat. Dahil ang Diyos ay gising na gising, kumikilos para sa iyo. As long as nang nanampalataya ka sa Kanya. Ang Amalekites ay simbolo ng kaaway na gusto laging patayin ng fire mo, ang pananampalataya mo. Sa panahon na nagre-relax ka, minsan hindi ka prepared kasi akala mo okay na ang lahat. Relax ka ngayon. Noong hindi pa nagiging okay, laman ka lagi ng prayer meeting. Lahat, talagang ina-attendan mo lahat nung hindi pa okay ang sitwasyon. Nung maging okay na, pwede na ako mag-relax at umabsent sa prayer meeting. Pwede na ako hindi dumalo ng AG namin. Pwede na uli akong kunyari ay naka-online sa Sunday service. Ba't wala ka nung linggo? Ako naman po yung naka-online. Ay wala na. Totoo ga, nagkinaka-online. Nag-relax. Hindi niya alam may parating pa. Matindi ang nangyari ngayon. Anong sunod na nangyari? Verse 9. Moses said to Joshua, "Pick out some men to go and fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill holding the stick that God told me to carry." Sabi ni Lord, sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng mga tao at kayo ay lumaban doon sa mga Amalekites bukas. Ako naman, pupunta ako sa itaas ng burol. At anong gagawin ko? Yung pinagagawa ni Lord sa akin. Ano yung pinagagawa ni Lord sa iyo? Hahawakan ko lang daw yung stick. Yung stick na yon, hindi ko bibitawan, sabi ni Lord. Alam nyo ba na ang laban ay hindi inyo? Naniniwala kayo doon? Hindi nyo kalaban ng amo nyo, hindi nyo kalaban ng inyong kabarangay o ang inyong asawa. Ang laban ninyo ay spiritual. Kaya po, si Moses ay pwede namang sumama Di ba'y pwede namang sabihin ni Moses na, sige,
Joshua, tara, lalaban tayo doon para, syempre, dagdag din ako sa manpower sa ating army para matalo natin ang Amalekites. No, sabi ni Moses, ako'y doon lamang ha, sa top of the hill. Kayo na ang bahalang lumaban. Ang problema ni Moses, hindi pala problema. Ang maganda kay Moses, alam niya ang purpose niya. At alam niya kung ano ang role niya. Hindi niya role na pumunta doon at lumaban. Kaya ikaw, hindi mo role na patulan at awayin ang mga nang-aaway sa iyo. Hindi mo role yun. Role ni Lord yun, na bumawi para sa iyo. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Kaya kung may nang-aaway sa iyo, may nang-a-accuse sa iyo falsely, huwag mong awayin pabalik. Bakit? Kasi dito makikita ang tunay na Kristiyano. Yung hindi marunong pumatol. Parang yung katabi mo. Hindi mo yan maririnig na pumatol sa anumang awayan. Marunong yan magpalampas ng kamalian ng kanyang kapitbahay, ng kanyang asawa at kung sino mo nasa paligid niya. Agad-agad yan katabi mo, yan na yan yung dinidescribe ko. Nagpapatawad agad. Amen? Parang wala nang nag-amen. Pinatatamaan ko kayo. Mapagpatawad yung katabi nyo. Amen ho ba? Hindi mo laban yun Alam ni Moses na hindi niya laban yun. Para kay Joshua yun at sa mga tao. Niya. Anong ibig kong sabihin? Bukod sa tinutulungan ka ng Diyos, meron ding army in the spiritual realm na tumutulong sa'yo. Hindi lang si Lord. May inuutusan ng Diyos na ipadala mo nga dito sa anak kong ito na talagang nananalangin at nananampalataya sa akin. Ipadala mo ang tagumpay dito. May inuutusan ng Diyos. Sino po yun? Spiritual beings. May mga angels ka. Psalms chapter 91 verse 11 to 12. Ito yung army na ipinapadala ng Diyos para sa'yo. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Pansinin mo, dapat ikaw ay madapa pero hindi ka nadapa. Hindi mo alam ang angel mo ang naghahawi ng dadaanan mo. Dapat ikaw ay kasama sa aksidente pero hindi ka nakasakay. Hindi mo alam ang angel mo ang humihila sa iyo. Huwag ka munang sasakay, huwag ka munang sasakay. Dahil may plano pa ang Diyos sa iyo. Kaya tiyakin mo na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Para ano? Para proteksyonan ka ng Diyos. Pero kapag ayaw mong gawin ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, hari naman palang anak ko ay ayaw naman pala na rin gawin ang aking pinagagawa. Ay siya. Hindi ko na itutuloy. Basta, ay siya. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. Sukdulang ikaw daw ay kargahin ng anghel mo, huwag ka lamang masaktan ng iyong paanan. Ang tanong, ginagamit mo ba ang angel mo araw-araw? Inuutusan mo ba ang iyong anghel araw-araw? At ang balita ko, hindi lamang isang anghel ang mayroon ka. Marami. Kaya alam nyo, hindi lang po tayo ilang libo dito. Tayo baka milyon dito sa loob. Pag ibinilang natin ang mga anghel, nakasakasama natin. Sinong naniniwala dito kung hindi mo kayang proteksyonan lagi ang iyong sarili? Bakit? Hindi mo naman alam kung sinong makakasalubong mo, hindi mo alam kung sinong makakausap mo. Pero kapag alam mo sa sarili mo na may mga pinili ang Diyos para lumaban sa iyo in the spiritual at lagi mo silang inuutusan, angels of the Lord, be with me, sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, sa ilalim. Bantayan nyo kami. In Jesus' name. Pwede yun. Meron nga akong narinig Isa hong bata, 4 years old, Christian family ito. Naiwan po siyang nandoon sa tuktok ng hagdan na walang kasama. Narinig na lamang ng mga magulang, bag. Nakaw, umiyak na ho ang bata. Nahulog. Pero kinakapkapan nila, hindi naman talagang umiyak ng matagal. Tapos parang wala namang iniindang sakit. Tinignan ho nila ang CCTV. Nahulog nga yung bata, pero para bagang may nakakargang
dahan-dahan siyang ibinababa sa hagdan. Ang tawag ho doon, the army of God who protects the believers. Kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay anak ng Diyos, meron ka po ngayong mga army na kasama mo. Nandun ho ba yun sa Biblia? Abay, oo. Hebrews chapter 1, verse 14. Anong sabi doon? What are all the angels? They are spirits sent to serve those who are going to receive salvation. Sino ho dito ang ligtas na taas ang kamay? Ibig sabihin, napakaraming anghel na kasama mo. Ang kaaway, gusto ka niyang tirahin, pero may angel na nandun. Hindi pwede, anak to ni Lord, pinoprotektahan ko to. May kaaway na gusto kang, ipambala sa kanyon. Sabi ng angel, wag mong gagalawin yan. Pinadala kami ng aming boss na si Lord para hindi yan masaktan. Gagawin namin ang aming duty. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, mapalad ka. Iniingatan ka ng Diyos at ng mga anghel mo. At ang matindi nito, hindi lang ikaw, pati yung lahat ng meron ka. Doon sa bahay nyo, magpaiwan kayo ng mga anghel daw. Doon sa inyong negosyo, sa shop nyo na nakasarado tuwing linggo, palagyan nyo lagi ng mga anghel na nagbabantay. At yun po ay mangyayari. Yung mga anak nyo, mga magulang nyo na hindi nyo kasama, sharean nyo na po ng salvation. At pagkatapos noon, ideklarahan ninyo, may mga anghel na nagbabantay sa kanila. Sinong masaya doon? Use your angels. Minsan nga ako'y nagkakabiruan. Yung mga anghel daw ay nag-uusap-usap. Pare, ano ga ang mission mo ngayon? Sabi daw nung isa, alay, wala nga. Tiyan mo naman ako, laki na ng aking tiyan. Palagi na lang ako nakaupo. Dahil aring aking amo, yung Kristiyano, ni hindi man lamang ako nire-recognize. Gustong-gusto ko ng tulungan, ay ayaw naman akong utusan. Ang asawa ko nga ho, minsan, may nawawalang gamit. Bisa sabihin ng aking asawa angels of the Lord, ipakita sa akin ang mga gamit na iyon nawawala. Maya-maya ay paglakad niyang ganun may mahuhulog na cellphone. Pag ganyan na ng cellphone, ayun pala. I-try nyo. I-try nyo. Diyan pa ba kayo? Ano naman daw ang papel ni Moses? Doon lang daw siya sa itaas ng burol at hawak ang kanyang stick. Asahan mo, hindi ka pwedeng saktan ng kaaway hanggang nandun ka sa kanyang kalooban. Hanggang ginagawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, hindi ka pwedeng saktan ng kaaway. Uutusan niya ang kanyang mga anghel na ikaw ay ingatan. Kaya ka nasasaktan kasi wala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya ka nahihirapan, wag mong sisihin si Lord kasi ikaw ay nakikipagtag of war sa Diyos. Kaya please lang, lumakad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano yung stick na hawak ni Abraham? Laging yun ang gamit. Pag nagpakita ng mga iba't ibang plagues, si Abraham, stick ang gamit. Ginawang ahas, ang stick. Tinuktok sa bato, nagkaroon ng may lumabas na tubig. Itinaas ang stick sa harap ng Red Sea, nahati ang Red Sea. May something sa stick na iyon na laging hawak ni Moses. Alam niyo ang gagawin ninyo, mga minamahal kong Kristiyano at mga anak ng Diyos na naririto, yun ang gagawin mo. Hawakan mo ang stick. Hindi ang role mo ay makipag-away. Ang role mo ay hawakan mo ang stick. Meron ka kayong stick? Hawaki. Taas Para nasa Batangas talaga Ay yung iba'y wala. Anong hawak nyo? Posporo. Stick daw, mahaba, parang staff. Itaas mo, bakit? Ang stick na yan ang pangako ng Diyos na lagi mong daladala sa labanan. Kapag may laban ka ng kahirapan, may stick ng Proverbs 10:22 that the blessings of the Lord will make you rich and He will add no sorrows with it. Itaas mo lang.
Pag may labang ka ng sakit karamdaman, may stick ng Isaiah 53 verse 5, that by the stripes of Jesus I am healed. Itaas mo lang ang stick mo. Huwag kang mahiya, yun na nga lang ang gagawin mo, itataas mo na lamang ang stick mo. Mananampalataya ka na lang sa pangako. Hello? May stick ng kahinaan, may laban ng kahinaan, may stick ka ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. May laban ka ng depression at bitterness at anxiety, may stick ka ng Psalms 34 verse 17 to 18. Ang sabi doon, the righteous call to the Lord and He listens. He rescues them from all their troubles. The Lord is near to those who are discouraged, to those who are depressed, to those who are anxious, and He saves those who have lost all hope. May nagliligtas sa'yo. Magpaligtas ka. Huwag mong baka babyhin ang iyong kalungkutan. Ako, talagang napakalungkot, matagal ng panahon. Bakit bine-baby mo? May choice ka na umalis dyan. Kaya sabihin mo sa iyong kalungkutan, may hawak akong stick. Ang Diyos daw ay nagliligtas at malapit sa mga broken-hearted. Kasama ko ang Diyos sa laban na ito. So ano nangyari? Joshua did as Moses commanded him in verse 10, and went out to fight the Amalekites while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Verse 11, as long as Moses held up his arms, the Israelites won. But when he put his arms down, the Amalekites started winning. Habang nasa burol si Moses, kapag daw itinataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag nangangalay at binababa ang kamay, natatalo po ang mga Israelita, nananalo ang mga Amalekites. Bahala na ang Diyos at ang kanyang army sa iyong laban sa espiritual. Ang laban mo ay ano? Whether itataas mo ang kamay mo o hindi. Yun lang. Tataas na ka lang ng kamay o hindi. Magpupuri ka ba sa gitna ng iyong laban o ikaw ay magtatampo na lang sa Diyos? Wo-worship ka ba sa gitna ng iyong worry o magpapatalo ka sa worry mo? Tataas ka ng kamay sa iyong pagsamba at pagsuko sa Diyos o aaminin mo, Lord, wala na talaga. Talo na ako. Kung ang sign ng pagsuko sa ating land ay ganyan, yun din ang sign ng pagsuko sa Diyos. At sinasabi mong, Panginoon, ina-acknowledge ko, ikaw ang magliligtas sa akin. Tataas na lang ang kamay ko. Ibig sabihin, I worship you in the midst of this problem. I worship you, Lord. Kahit matindi ang pinagdadaanan ko, sasamba ko sa iyo. Kahit matindi ang problema ang kinakaharap ko, malaki ang utang na dapat kong bayaran, ang tindi ng sakit karamdaman, hindi nito pwedeng ibaba ang aking kamay. Dahil sa as long as ako'y nakataas ang kamay sa pagpupuri sa iyo, nananalo na ako. Taas ang kamay ng mga nananalo na dito. And say, I am winning. Lakse, sabihin mo, I am victorious. Dapat walang makapagpababa ng kamay mo. Kahit ano ba man yan. Yun ang gagawin mo, yun ang laban mo. O, minsan, Lord, I demand an explanation. I-explain mo, bakit nangyari sa akin to? Tinanggap na nga kita, naglingkod ako sa iyo, tapos ganito ang nangyari sa pamilya ko. Bakit kung kailang lumapit ako sa iyo, saka dumami ang problema ko? Mag-explain ka, Lord. I deserve an explanation. Yabang. May news ako sa iyo. God does not owe us any explanation because the world does not revolve around you. Sa totoo lang, pwede kang magtanong sa Diyos, bakit nangyari? Pwedeng itanong mo, pero wag kang mag-expect na i-explain sa'yo ng Diyos. Alam mo anak, ganito kasi yan, kaya nangyari sa'yo yan, ito yung plano ko, magkakaroon ka nito, tapos mamaya mayroong ito.
Hindi igaganon ng Diyos sa iyo. Kasi ang gusto ng Diyos sa iyo, bagamat hindi mo nakikita, dapat nananampalataya kang siya'y may ginagawa. At sa dulo, ang ending mo'y panalo ka. Ay, ang hirap sa atin minsan, alam ko wala sa JA1 noon, sa ibang church. Hindi pa tapos ang laban, inaagaw mo na sa Diyos. Ako na nga. Parang ikaw ang mas may alam. Kapatid, sabi ng Biblia, apart from God, you can do nothing. Kaya ano lang magagawa mo? Taas ang kamay. Magpuri, Lord, sa gitna ng pagsubok, ika'y aking sinasamba. At pag gano'n ang iyong attitude, nananalo ka na, kapatid. Habang nagpupuri ka, nananalo ka. Hindi nakikita ni Moses ang nangyayari sa labanan. Nandun siya sa tuktok ng burol. Hindi niya nakikita directly ang nangyayari. Ano ga? Lamang ga tayo? Lamang ga sina Joshua o anong score na? Hindi nakikita ni Moses yon. Basta ang alam niya, ang role niya ay tumaas ang kamay, magpuri sa Diyos. Bagamat pangit ng nangyayari, hindi niya naiintindihan. Tataas pa rin ang kamay niya kasi alam niya, pag nagpuri ka, panalo ka. Pag nagpuri ka sa Diyos, worship is your weapon. Hello? Ikaw sa po ba ako? Hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos lagi. Most of the time, hindi mo kita. Kaya you must understand that God is working behind the scenes. Sabi ko nga kanina, ikay tulog, siya'y gumagawa pa. Minsan hindi obvious, saka mo na lang marirealize na yun na pala, may banner na. Pag may banner, tapos na. Panalo na. Kaya habang wala pang banner, ituloy mo lang ang pagtaas ng kamay mo. Magpuri ka lang ng magpuri. Yung nangyari sa aking asawang ovary niya, hindi namin maintindihan. Pinagpe-pray namin ay hindi gumaling. Lumalaki pa habang pinagpe-pray. Yung pala, may mas magandang story si Lord. Ang ginawa lang namin, Panginoon, hindi namin naiintindihan kung bakit ganito. Pero kami magpupuri pa rin sa'yo. Lalapit pa rin kami lalo sa'yo. Alam niyo, naging ending, panalo. Yung ovaring tinanggal sa kanya, pinalta ng Diyos ng bago. Sabi ng doktor, normal ang left ovary mo, normal ang right ovary mo. Nagtingin na kami mag-asawa, di ba inopera ka na, tinanggal na ang right ovary mo. Pero bakit meron ngayon? Ibig sabihin, may banner si Lord. Kaya sa tuloy-tuloy mong pagpupuri, pagsamba, paglapit, pagpapatuloy sa iyong pananampalataya sa Diyos, makikita mo sa dulo yung banner. Minsan hindi mo tanaw yung banner, maliit lang yun eh. Pero habang lumalakad ka at nagpapatuloy ka sa kalooban ng Diyos, itinutuloy mo ang pagtaas ng iyong kamay. Sa dulo, may banner kang makikita. Nakalagay doon, the Lord is your victory. Pinagaling ka na, pinayaman ka na, pinaalis ka na sa anumang sumpa ng kahirapan. Pinawala na ang iyong takot at kalungkutan. Amen? Sino dito talaga ang mananagumpay? Ang problema, si Moses nangangalay. Para saan pa? At may kasama siya na Aaron at Hur. Exodus chapter 17 verse 12 to 13. When Moses' arms grew tired, Aaron and Hur brought a stone for him to sit on, while they stood beside him and held up his arms, holding them steady until the sun went down. In this way, Joshua totally, hindi partially, hindi 99%, 100% defeated the Amalekites. Ano ibig sabihin? Una, may bato. Kapag ikaw ay ngalay na, di kayo umupo. Amen ho ba? Ang Diyos magpapadala sa iyo ng bato na iyong uupuan pag ikay pagod na. Sino po ba ang ating rock of salvation? Sino ho ba ang ating batong sandigan? Kaya ka may Jesus sa buhay mo, sa panahon na ikay pagod, pwede kang umupo. Sa panahon na ikay lumalaban na pagod ka na sa laban, pwede kang umupo sa bato na si Jesus.
Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Ito yung habang may labang ka, nakakapahinga ka. Bakit? Ay may Jesus ka eh. Hello? Parang minsan minamahina natin yun. Na, Lord, kailangan ko talaga may makita akong pruweba na ikaw ay yan, nandyan, and everything. Yung pruweba pa lamang na ikay iniligtas. At nasa iyo ang banal na Espiritu, nasa iyo si Jesus. Sapat na dahilan na para ikaw ay mamahinga. Kaya kung pagod ka na, lapit sa Diyos. Upo sa batong sandigan ng ikay makapahinga. Amen ho ba? Rest is a weapon given to us by God. Weapon pala yon. The enemy hates it because he wants you stressed and occupied. Ang gusto ng kaaway, palagi kang pagod, palagi kang occupied sa mga business mo sa buong buhay mo sa araw-araw, at gusto niya stress na stress ka. Kaya masayang masaya ang kaaway pag ang Kristiyano ay stress. Ibig sabihin, nakababa ang kamay noon. Nakalimutan niyang itaas uli. Kaya pahinga, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, magpahinga ka. Huwag puro trabaho. Magpahinga din. Huwag kang gumayak sa demonyo. Ang demonyo hindi nagpapahinga. Kaya tingnan nyo yung mga hindi nagpapahinga, nagiging demonyo. Kausapin mo yung walang pahinga. Yan na naman ang demonyo, yan na naman ang demonyo. Kausapin mo yung taong walang tulog, walang pahinga, walang kain, at sabi niya, kailangan kong tapusin, kailangan kong gawin, kailangan may accomplish ako. Nadidemonyo yung taong yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka para hindi ka mademonyo. Amen? Di ba ako tapos? May Aaron and Hur. Sino daw ang kasama ni Moses? Aaron at Hur. Anong purpose ni Aaron at ni Hur? Habang nangangalay daw, si Moses ay si Aaron at Hur ang tagapagtaas ng mga kamay. Tama? Hindi props yung mga katabi mo. Hindi props ang anointed group. Hindi props yung iyong area, pastor. Hindi props yan. Yan si Aaron at si Hur na ipinadala sa iyo ng Diyos para tumulong sa iyong ilaging itaas ang kamay mo. Dahil sa totoo lang, sa tindi ho ng pinagdaanan ko, paano pag ako magtataas ng kamay? Kaya ka nga may nagpapayo sa iyong pastor. Kaya ka nga may AG leader. Kaya nga paulit-ulit kami, sabi namin kayo, umattend sa mga anointed group. Umattend kayo sa mga area ninyo. Pag may gawain dito, lagi kayong magpakita. Bakit? Iyan ang tagataas ng kamay nyo sa panahon na kayo'y discouraged na. Pag hindi nyo na kayang itaas, may magtataas ng kamay nyo para sa inyo. At yan ang mga taong nagmamahal sa inyo. Yan yung mga taong nag-iingat sa inyong kaluluwa para hindi po kayo mapasama. Pasalamatan ninyo ang inyong pastor, ang inyong leader. Pinadala sila ng Diyos para kayo po'y ingatan. Amen? Leviticus chapter 19 verse 17. Huwag ninyong kapupuotan ng inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para wala kayong pananagutan. Sadyang kasama ang pagpapaalala. Dahil ang pagpapaalala ay gamot sa taong nakakalimot. Meron ka ho ditong hindi na nakakalimot. I pray naman na paglabas nyo sa lugar na ito, hindi nyo malimutan ang inyong mga narinig. Kaya kayo dapat naglilista. Lagi po sabi ng ating bishop, ikayo'y magsulat. Ilista ninyo. Picturean ninyo. Para pag sa panahon na nangangalay ang kamay nyo, tingnan nyo lamang yon. Ay, ari, tataas ko na uli. Pangako pala ng Diyos na ako hindi niya iiwan at hindi niya pababayaan. Taas na uli ang kamay. Hello? Exodus 17:14. Write this on a scroll and make sure that Joshua hears it too. I will completely erase any memory of the Amalekites from the earth. Grabe. Sabi ng Biblia, buburahin sa alaala mo ang mga pangit.
Aalisin na sa alaala mo yung mga malalaki mong utang kasi pag natalo mo na yan, lilimutin mo na yan. Kaya mo lamang maaalala minsan kasi sabihin mo, kabuti talaga ng Diyos. Para na lamang sabihin, mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, pag may banner ka na, hindi na makakabalik ang sakit karamdaman sa iyo. Completely erased. Hindi na makakabalik ang kahirapan sa iyo. Yung pagkasira ng family mo, hindi magtutuloy-tuloy. Bakit? Kasi nakataas ang kamay mo at sabi ng Diyos, my banner is here. Maaayos at marirestore ang family mo. Whenever the Lord's banner is there, there is complete victory. Kaya nung Exodus chapter 17 verse 15, Moses built an altar and named it, "The Lord is my banner." Ang altar ay lugar kung saan naroon ang presence ni Lord. Ang dating lugar ng labanan, ngayon ay lugar na ng katagumpayan. Yung Rephidim na dati ay lugar ng kaguluhan, ngayon po ay lugar na ng katagumpayan. Yung dating lugar mo na galit, ngayon ang lugar na yan may banner na ni Lord, pagpapatawad na. Yung dating buod, ngayon ay pagmamahal na. Yung dating reklamo, ngayon ay puro pagpapasalamat na. Kapag may banner na si Lord dyan, ang magmamanifest sa'yo, pangako na ng Diyos. Kaya i-strive mong matayo ang banner. At habang nandun sina Moses sa altar ng Diyos, nalubos ang kanilang pagpupuri. Pero habang pumupunta pa lamang sila doon sa marating yung banner na yon, sumasamba pa rin si Moses. Amen? Pag may banner na, tapos na ang labanan. Kapag may watawat na, kagaya sa buwan, nagtayo ng watawat sina Neil Armstrong noong 1969. Ibig sabihin, na pagtagumpayan at na-conquer na ng sangkatauhan ang misyon papunta sa buwan. Kaya sa tuwing ikay may pagsubok, lagi mong sasabihin, Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Ibig sabihin, selyado, certified, legit, tagumpay. Ay ang identity mo talaga, ikaw, si certified, legit, tagumpay. Walang kaduda-duda. May banner ka. Amen. Ikaw, si certified, legit, tagumpay. Sabihin mo sa taong katabi mo, ikaw, si certified, legit, tagumpay. Ikaw, si certified, legit, tagumpay. You have the Jehovah Nissi. You have the Lord who has the victory. You have the Lord who has the banner. And now the banner is being put in you. Kaya yung sitwasyon mo, hindi ka tatalunin yan. Lagyan mo ng banner ni Lord. Habang wala pa yung banner, magpuri ka na magpuri. At pag na-fulfill na ang purpose, kapag naayos na ngayong character, darating ang banner at sasabihin ng Diyos, anak, napagtagumpayan mo kasi ako ang nagbibigay ng tagumpay. Ikaw, si legit, certified, tagumpay. Tayo tumayo. Come on. Woo! Oh, hallelujah! Sabihin natin, Lord, we worship you. Even in the midst of my problem. Kaya may isang awitin. Kahit sa gitna ng pagsubok, may pagtuturo. Nagpapasalamat siya. Dinedeklara niya ang kabutihan ng Diyos. Ikaw ay mabuti. Bawat sandali. At sa habang buhay, mananatili. Tayong lahat may kanya-kanyang laban dito. Iba-iba. Ang antas ng laban na meron tayo. Merong maliit, merong medium, merong large, merong extra large. Merong parang sinlaki ng elepante. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapag napatayo ang banner ng Diyos, walang magagawa ang elepante kundi yumuko. Walang magagawa ang sakit karamdaman mo kundi magsabi, suko ako? Ang tindi ng pananampalataya nito? Hindi nabitaw? Sige Lord, itagay mo na ang banner. Magdidesisyon ka. Kung tataas ang kamay mo, o ibababa mo na lang at sasabihin, hindi ko na kaya, Lord. Parang wala ka rin namang magagawa. O itataas mo ang kamay mo,
Hindi ko kaya, Lord, pero alam ko, may magagawa ka. Come on, give glory to the Lord. There is an open heaven in this place. And God is going to send many banners in this place. As we sing this song. Thank you, Lord. Sabi po ng awitin, po nating awitin. Ay, mabuti. Sandali sa habang buhay ay mananatili. Pipili ka ngayon. Magpapatalo? May kukubli O ilalagay mo ang banner ni Jesus sa dilim na sa sitwasyon mo. Bibitaw sa pangako o hahawakan mo ang stick at itataas mo ng mataas ang iyong mga kamay bilang tanda ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Come on, sing this song. katapatan mo sa Damhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. salamat. Come on. Magpasalamat ka sa pinahihintulutang pagsubok ng Diyos sa iyo. Sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Come on, sing this song with all your heart. Sa dalamhati at sa kabiguan. Kung meron kang laban ngayon, pasalamatan mo na sa Diyos. Dahil pinahintulutan niya ng Diyos para may matutunan ka. Ang gagawin mo lang, itaas ang iyong kamay at magpuri sa katugunan sa aking kalangin. Come on, the Lord's banner is here. Nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Come on, sing. Sa dalamhati at sa kabiguan. Come on. Come on. Marami dito broken, but the Lord is close to the broken. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon.
ginagawa ng Diyos. Pagtaas mo pa lamang ng kamay, kumikilos na siya behind the scenes. Sa'yo ang papuri At pasasalamat. For the last time, declare ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. at pasasalamat. For the last time, sa dalamhan. Parinig niyo sa Diyos ang pagsamba niyo sa gitna ng laban. Maraming sugatan, maraming pagod, maraming hirap, pero gusto kong sabihin sa iyo, pinahintulutan niya para may ituro ang Diyos sa iyo. Come on, let the Lord hear your voice today. Sa kalam sa iyo. Yes, Lord, thank you sa pagtutuwid. Hindi mo kailangang maintindihan ang sitwasyon mo. Ang kailangan mo itaas ang kamay at magpuri. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iyo kung bakit nangyayari yan. Sadyang nangyayari yan, may tinuturo ang Diyos sa iyo. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi ngayon pa lamang, in the mighty name of Jesus, pinapalitan ng Diyos ang iyong mata na mata ng isang leon na ang nakikita ay ang kanyang pagiging malakas at pagiging hari dahil siya ay may identity ng winner. At ngayon, the Lord is putting the banner symbolizing His victory over your situation. Kaya in Jesus' mighty name, walang malaking problema sa iyo, Panginoon. Walang malaking utang sa iyo. Walang malaking sakit sa iyo. Walang malaking kaguluhan sa iyo. Walang malaking kalungkutan sa iyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay nagiging maliit. Nagiging singliit ng kahit ano pa mang buhangin sa harapan mo. Because you are the Lord who is over all our victory. Sa uling pagkakataon, itaas natin ang ating mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng mga nakataas ang kamay ngayon, I am releasing the banner of the Lord, the Jehovah Nissi be upon you, and the mighty angels, the army, the Lord of hosts, army, Panginoon, ay makasama nila wherever they go and whatever they do. At mula ngayon, Panginoon, sila ay tumanggap na ng pambihira, ibang klase, amazing victory. We receive this, O God, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga matagumpay at certified legit tagumpay, sumigaw ng malakas na. To God be the glory.